Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, ngayong 2026, naglaan ang pamahalaan ng mahigit na 1 trilyong piso, 1 trilyon, para sa Department of Education, DepEd, at mga attached agencies nito. Ito na raw ang pinakamalaking budget na inilaan para sa sektor ng edukasyon. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na naabot ng Pilipinas ang itinakdang pamantayan ng UNESCO para sa pagpopondo sa edukasyon. Tama po yan. Ayon kay DepEd Secretary Sani Engara, layo ng gobyerno na direktang suportahan ang mga mag-aaral at ang kanilang mga guro at itaguyod ang mga matagal nang hinihintay na reforma sa ating basic education. Ano raw ito, kapanalig? Mga bago at kinumpuning mga silid-aralan at pasilidad ng paaralan, mga feeding programs, mga aklat at learning materials, tulong pinansyal para sa mga mag-aaral, laptops para sa mga guro at estudyante, dagdag na teaching and non-teaching positions, at tuloy-tuloy na pagsasanay para sa mga guro at punong guro. Kailangan ang mga ito, lalo na at maraming dapat gawin para umangat-angat naman ang performance ng bansa sa mga international educational assessments. Halimbawa nga, sa 2022 Program for International Student Assessment o yung tinatawag nating PISA, na sumusukat sa kakayahan ng mga 15 taong gulang na mga kabataan sa reading, math, and science, nasa dulong pwesto ang ating Pilipinas. Kulelat po tayo. Nasa pangatlo tayo mula sa dulo sa science at pag-anim naman sa dulo sa math at sa pagbabasa o reading. Noong 2025 naman, pang ika-74 tayo sa 177 na bansa sa Global Education Futures Readiness Index. Kapanalig, indikasyon ito ng malaking puwang sa pantay na akses sa edukasyon, gayon din sa pamamahala sa sektor. Makikita rin ang lalim ng krisis sa edukasyon sa kakulangan ng mga silid-aralan. Kulang po tayo, humigit kumulang 165,000 classrooms. Para sa 2026, naglaan ng 85.3 billion pesos para sa pagtatayo ng mas dagdag silid-aralan. May karagdagang 19.5 bilyong piso para sa mga aklat at iba pang learning resources. Habang 10.6 bilyong piso naman ay mapupunta sa DepEd Computerization Program. Tinutugunan din ng budget ang mga rekomendasyon ng Second Congressional Commission on Education o yung EDCOM-2 na nagsasabing hindi malulutas ang krisis sa edukasyon kung mahina ang pundasyon gaya nga ng maayos na nutrisyon, di po ba? Kaya't naglalaan din ang gobyerno ng 25.6 bilyong piso para sa Expanded School-Based Feeding Program. Mahalaga ang edukasyon sa pagtataguyod ng kabutihang panglahat at sa dignidad ng bawat tao. Ayon nga po sa Catholic Social Teaching, malaki ang papel ng edukasyon upang lumaking buo ang katawan, isip, pagkatao ng kabataan. Ito rin ang magtuturo sa kanilang maging responsable. Harapin ang mga hamon ng buhay araw-araw ng may tapang at pagkatyaga. Paalaala nga sa Ebanghelyo ni San Marcos, 10:14, may natatanging lugar ang mga bata sa puso ng Diyos. Kaya't responsibilidad natin, katuwang ang pamahalaan, na tiyakin na ang bawat bata ay may access sa maayos na edukasyon. Tama po ba, kapanalig? Ayon kay Senador Bam Aquino, Chair ng Senate Committee on Basic Education, panalo ang kabataang Pilipino sa pagkaka-approve ng 2026 National Budget. Sa pamamagitan daw nito, mapopondohan na ang mahalagang programang magpapalakas at mapapabuti sa sektor ng edukasyon. Pero walang saysay ang malaking budget para sa edukasyon kung patuloy na kukurakutin ang kaban ng bayan. At kung hindi pananagutin ang mga nasa likod ng malawak na korupsyon na natuklasan sa DPWH, malaki pa rin ang mawawalang pera. Perang may dadagdag pa, sana, sa sektor ng edukasyon. Kaya mga kapanalig,
ang malaki at makasaysayang budget para sa edukasyon ay dapat tumbasan ng tapat at responsableng paggamit ng mga pinagkakatiwalaan natin sa pamahalaan. Tungkulin naman nating mga mamamayan na magbantay na ipatayo ba talaga ang mga silid-aralan, di po ba? Mas humusay ba ang mga guro? Nakakamit ba ng mga bata ang sapat na nutrisyon? Kung ang 1 trilyong pisong budget para sa edukasyon ngayong taon ay magbubunga ng tunay na pagbabago, saka lamang masasabi ng gobyernong panalo nga ang kabataang Pilipino. Tandaan po natin, kami nga sa Caritas Manila, YSLEP Educational Program, education, tandaan po natin, is the great social equalizer. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.